tagumpay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang Fashion Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Match Report. Pinas ang oras, alas 8:36 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bakla. The Secret of Health. Magandang malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, and of course, ating pa rin pong kapiling sa ating program. Ang ating pong expert on air, ating pong doctor na alternative medicine, wala iba kundi po si Doc Algie Bakla. Doc Algie, isang malusog na gabi sa iyo and happy Father's Day sa iyo, Doc. Happy Father's Day, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay na mga ama. Ano? Yan. Isang malusog na gabi po sa inyo. Bakasyon daw muna sa pamalansya, paglalaba, diba? Pagluluto. Ayan. Isang araw lang naman. Kasi ito yung natatanging araw ng pag-celebrate daw sa kabayanihan at kagitingan ng mga ama ng tahanan. Okay yun. Ayan. Sa mga tatay. Pero syempre, ang ating programa ay hindi lang nakatutok sa mga tatay, pero mas importante ang kalusugan ngayon ng mga ama. Ayan na. Siyempre, yung mga iba pang mga miyembro ng pamilya, laan din natin ang ating programa sa lahat. Ayan. Tama. Para po sa mga katanungan mga kaibigan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at sa iba pang mga produkto ng Yes to Health, abay,
Mag-text lamang po sa ating DZRH text line 0919-282-6485. Ano ho? 0919-282-6485 o kaya kayo po'y mag-comment sa ating live streaming sa live chat ng DZRH News Facebook page. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pamimigay ng Yun. regalo sa ating Watch, Share, and Win. Kaya sa mga nanonood po sa ating pong live streaming, pakishare lang ho yung ating live stream, The Secret of Health. Yes. At mahalaga, i-comment nyo rin yung inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Yung Health. magaganda ninyong karanasan. Yes, yung ha? mga totoong nangyari sa inyo yun, sa paggamit ng ating mga produkto. Correct. Alinmang produkto po Ayan. ng Yes to Health. And don't forget, lagyan ho ng hashtag The Secret of Health dahil mamaya po dalawang maswerteng sharer ang ating mapipili Yan. na mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Yan, ang gift sarap. packs. Lalo na ngayon medyo maulan-ulan na, no? Oo nga eh. Kailangan natin ng mainit-init na kape, ha? Ang paborito nating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, Oo, magandang pangregalo yan, Ray, sa Oh, mga, syempre. sa mga father ngayon. Mga mahilig uminom ng kape, ang mga tatay. Aba. The Secret of Health. Ngayong gabing ito, mga tatay, makinig kayo. Ayan. Of course, mga nanay, lolo, lola, ate, kuya, at mga chikiting. Ayan. At ipag-usapan pa rin ng ikatlong bahagi ng ating talakayan, Doc Algie, tungkol pa rin sa herbal medicine. Ano ba? Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba mahalaga ang tamang paghanda ng mga halamang gamot? Oo, hindi lang Ray yung paghahanda, pati yung harvest. Yun. Kasi, Nagsisimula ba ito sa harvest? Yes, O sa dun sa harvesting. pagtatanim? Ganon din sa pagtatanim. Pagtatanim muna, yung, tapos harvest. yung pagpili ng tamang lugar. Yes. Actually, bago natin gamitin yung halamang gamot, mahalaga na yung preparasyon, bigyan natin ng pansin. Kasi bawat isang halaman, iba-ibang, yung compound niya, iba-iba rin yung paraan ng pag-dissolve nito. Okay. So, for example, yung mga parts ng plants, like yung mga dahon, yung mga bulaklak, Ay, oo. may iba-ibang ano yan way to preserve, Hindi yung didikdikin mo lang yung kukunin mo lang yung katas. Hindi. paano sila i-harvest, yun. Kasi may mga medicinal compound na pwedeng makuha mo yan sa simpleng pagbababad lang sa mainit na tubig. Makukuha mo na siya, ano. Meron namang iba na kailangan mong lagyan ng alcohol. Ang tawag nila doon, tincture. Noong mga panahon, di ba, nung makikita natin yung mga lolo natin, no, may mga binabad na mga ugat-ugat sa mga alak, di ba? May ganung klase ng preparasyon para makuha yung pinaka potent extract, ano. Meron din namang nangangailangan ng oil. Bababad sa mga mantika. Tapos yung iba naman, pwede mong dikdikin, itapal. May mga ganung way to release yung potency ng isang Yung diretsyo ng tapal, no? Oo, may ganun. And importante kasi na makita natin yung tamang preservation at anong parte ng halaman na gagamitin. Dahil una, na-increase nito yung effectiveness. Kasi may mga gumagamit ng herbal, parang wala namang epekto. Ang tanong, paano mo inihanda? Yung tanong. Oo, yung So kung sinasabi na paano walang epekto, Doc, pero so ang tanong mo, paano nga ba inihanda yan? Yes, yun ang ano, kasi baka mali naman. nakaka-apekto yon sa potency. Ibig sabihin ng potency, yung bisa niya. No? Yes, so. Yung absorption ng ating katawan sa herbal, mahalaga din yung preparasyon kasi para ma-absorb natin ng tama. Okay. Ma-reduce yung mga toxicity and ma-preserve yung nutrients ng halaman at magamit yung isang specific herbal medicine sa ating target health problem. Oo, yun yung yung kinakailangan natin. So, yung binabanggit mo, Doc, na timing. So, ano nga ba ang tamang timing ng pag-harvest? Ayan. So, ito, yung unang-unang dapat nating tingnan. Halimbawa, gusto mong mahalaga kasi na yung potency ng halaman nakadepende yan kung paano mo hinarvest, saan at kailan. Unang-una. Siyempre. Unang-una. Pag hinarvest mo ng tama yan, yung isang halaman, mas magandang timing, much better makukuha mo yung Kasi may mga time na ang isang parte ng halaman, hindi masyado mataas yung kanyang potency. Yung bisa. Yung bisa niya. Sandali lang, Doc. Maputo lang kita. Yung bang timing, meron bang herbal medicine o halamang gamot na dapat anihin natin sa gabi? May ganon. O kaya sa umaga. Oo, kasi O kaya sa hapon. apektado niya yung diba? purity niya, di ba? Una, yung dahon. Ang dahon, much better na, bago dahon, yung bulaklak, much better na ang bulaklak, i-harvest natin kapag ang bulaklak nandun sa time na blooming siya.
namumukadkad. Namumukadkad siya. Yung gumagano, namumukadkad. Hindi yung buko pa siya o kaya naman yung naglalaglagan na siya. Kasi ang target mo sa bulaklak is yung kanyang essential oil. Kasi yun ang target natin. Tama. Sa mga dahon naman, much better na i-harvest natin ito pag nasikatan na ng araw at saka tuyo na yung, di ba sa umaga may hamog. Kinakailangan wala na yung hamog at nasikatan na siya ng araw kasi Sunrise. yung sikat ng araw, yun ang nagpo-promote ng photosynthesis. Na ang chlorophyll ng Correct. dahon Active na. Isa sa pinakang mabisang parte ng dahon ng halaman. So, pinaka-the best ang deep sea harvest pag dry na siya sa morning na nasikatan na ng araw. Morning huwag nang Morning. patanghaliin. Pwede rin naman basta nasikatan na siya ng araw. Mahalaga mas nasikatan ng araw. Oo. Halimbawa, ugat naman, yung ugat. Ugat, okay. Sa mga lugar na may 4 seasons, hina-harvest nila yung ugat kapag panahon na early spring o after after winter. Kasi nasa dormant stage yung mga roots Sa bansa naman natin, ang the best time, peak season to harvest yung roots. Okay. Alam naman natin yung mga roots ng mga halamang gamot. Mga ugat-ugat. Sa katapusan ng tag-init bago pumasok ang taglamig o tag-ulan. Pero kung halimbawa kailangan mo na ng herbal na roots, hindi mo na kailangan intayin yung sa gabi dapat. Sa gabi naman. Ito yung binabagay sa gabi. Yes, kasi yung pwede. pag wala ng sikat ng araw, yung potency ng herbal down to the roots. Yung sa gabi na yun. Sa gabi na yun. Kaya yung mga herbolaryo, natututo tayo. Sila, di ba? Pag kailangan mo ng potency ng herbal medicine at ugat yung target mo, sa after sunset nila yung kinukuha. Yun yung the best way to preserve the potency. Ngayon, yung bark naman, hina-harvest siya. Yung balat. Tag-ulan. Kasi mas marami siyang sap o katas. Okay. Pero hindi pwedeng i-harvest yung balat ng maramihan. Kinakailan pa konti-konti lang kasi sa pag-harvest kasi kailangan mahirap na makahubad na yung kailangan isipin mo rin yung buhay nung ng halaman. Correct. So may part lang nung kanyang nung halamang gamot ang kukunin mo yung bark. Yes. Minsan ang kinukuha diyan yung outer bark, minsan yung inner bark. Depende sa herbal medicine na kukunin natin. Kasi sa herbal medicine may iba-ibang potency kasi level of potency at may isang herbal na halaman na pwedeng ang subok sa kanya yung dahon, minsan ang subok sa kanya yung bunga. Kaya dapat nakaka-excite iba-ibang mga pamara sa iba-ibang timing. Diba? It's a collective knowledge, Ray, mula pa noon ng panahon. Pero ang kagandahan ngayon kasi may research na, may mga pag-aaral sa ating bansa. Ang galing Pero ito, Doc Algie, pwede bang mag-harvest ng herbal plants kahit saan? O may tamang lugar ba na mas ligtas kunin ng mga ito? Yan, isa yan sa malaking problema ba to? minsan. Sa bulubundukin ba to? Sa patag? Sa tabi ng dagat? Tabi ng ilog? Sapa? Ganun? Importante yan kasi may regulation din naman sa pagtatayo ng mga planta, di ba? Ng herbal medicine. Hindi ka pwedeng kung saan kumuha ng herbal. Kasi ang herbal medicine, pwede makontaminate yan. For example, hindi pwedeng kumuha tayo ng herbal for consumption dun sa tabi ng daan na nauusukan kasi madaling makontaminate ang halaman. Sa mga lupa na pinagtataniman na pwedeng contaminated na mga chemicals, much better na doon tayo sa mga lugar na like forest, sa wild, o kaya plantation ng herbal na organic gardening, or hindi siya contaminated na lupa. Pero sandali, paano sa urban areas? Meron kasi ba nagtatanim sa mga paso-paso? Dapat malayo ba sa kalsada o kaya elevated? Yung sa sa urban areas, sa sa terrace mo. Okay lang 'yon. Pero yung talagang mismong sa tabi ng kalsada, hindi siya talaga advisable. Kasi kahit herbal 'yan, meron pong contaminants. Ilipat na ho ninyo, baka meron kayo diyan mga herbal medicine sa tabi ng kalsada. Ilipat, baka pwede pang magamit. Sa standard ng herbal medicine po, mas maganda po ay hindi yung direkta na uusukan. Pero kung sa mga probinsya naman, 'di ba, sa mga baryo, hindi naman masyadong maraming usok okay lang 'yun, wala naman po magiging problema. Basta iwasan natin yung mga polluted areas na doon natin kukunin yung mga herbal medicine kasi nakaka-apekto po 'yun sa kalidad at safety ng halaman na kinukuha natin. Yung storage naman, Doc. Paano naman i-store yung mga na-harvest natin na herbal medicine? Yan, marami nagtatanong yan about storage. Okay, una yung bulaklak at saka yung dahon. Hindi siya magandang ibilan sa init.
Commonly, yung mga young leaves, ang ginagawa dyan, either air dry, pero kung halimbawa, mayroong mga leaves na masyadong matubig, yung medyo sobrang, hindi siya madaling air dry, ang ginagawa nila, pinapainitin nila ng 2 oras para lang maano yung moisture, mabawasan. Then, they put it under a shade, tapos air dry. Then, pag natuyo na to, nilalagay nila sa mga malilinis na lagayan like yung papel, ano tawag doon, yung parang paper bag o kaya naman ay yung bote o kaya yung ziplock. Then ilalagay mo ngayon kung anong time mo siya hinarvest, anong date and anong date mo siya nilagay doon sa packaging. Tapos, Kasi importante 'yon. Kasi ang tapos kung pinaka-importante, kailan mo pwedeng gamitin. yes, kailangan hindi siya mag-moisture para hindi magkaroon ng mold. O yung buto naman at saka yung mga bunga, yung mga ugat, hindi pwedeng air dry yan. Kinakailangan yan ay ibilad sa init hanggang sa talagang tuyong-tuyo. Mag-dry siya. Then after ma-dry, ilalagay mo sa packaging na hindi siya madaling magmo-moisture. Oo, yun yung sa herbal medicine. Kasi pag mali yung pressure, marami ngayon mga modern equipment like yung vacuum dehydrator, meron ngayong freeze drying, pwede yun. Pero kung sa bahay lang, pinaka-importante na hindi siya magkaroon ng mold. Yung mga herbal medicines. Ayan na. Iwasan natin na magkaroon ng mold. Ayan na. Kasi delikado Yung rin aamagin. ang mold. Aamagin. Aamagin. Yung herbal Pag medicine. inamag na, delikado na. Opo. So yung preparasyon naman, Dok, paano preparasyon? Sa preparasyon, ito yung mga pinaka-the best. Infusion. 2 klaseng infusion. Isang hot infusion. Ibig sabihin, hindi mo lalagain yung mga bulaklak na malalambot, yung mga malalambot na dahon. Ang gagawin mo, pakulukan ng tubig, ilagay mo sa baso, then ilagay mo doon yung fresh leaves or fresh flower. Doon na mismo sa baso. Sa baso na may mainit Mainit na tubig. tubig. Na kumulo, tatakpan mo, then 10 to 15 minutes, Pwede mo na inumin. pwede mo na siyang inumin. Yun yung hot infusion. Okay. Usually ginagamit yan for relaxation, for tonic, pag may ubusipon. Yes. May isa naman na klase yung cold infusion naman, yan yung popular. Maghihiwa ka ng lemon, maghihiwa ka ng okra, ilalagay mo sa tubig na malamig. Okay. Then wait for overnight or ilang oras, then you will take the liquid na pinagbabaral. Ang tawag doon cold infusion. infusion. Ang purpose kasi noon, ma-preserve yung mga heat-sensitive nutrients doon sa halamang gamot. Pero merong mga like yung decoction na pinakukuluan mo yung halamang gamot ng matagal. Maybe I think kung 4 na basong tubig, hihintayin mong matuyo yung 1 baso o 2 baso. Ginagamit yan sa matitigas sa dahon, sa ugat, sa balat, at saka sa mga buto-buto ng halamang gamot. Ang purpose noon, ma-extract yung mga tinatawag nilang phytochemicals na hindi naman sensitive sa init. Commonly, yung mga essential oil na kukuha doon eh. So, yun ay ginagamit naman sa mga seryosong herbal treatment. For example, sa China, common na makikita mong preparasyon ng herbal nila doon, yung nilaga ng matagal. And common yan, mapait yun. Hindi masarap ang lasa noon, yung mga ganong herbal medicine. Meron naman na ang ginagawa nila, binababad sa alak. So, simple lang, yung alak like brandy, rum, or vodka. Yung mga matitigas na bahagi ng halaman or dahon, binababad nila doon. Sandali lang, Para Dok. ma-extra. Sa Pilipinas, paano naman yung mga nasa probinsya? Ang alak lang dyan tapoy, basi, lambanog. Pwede Basta ba yun? mga Pwede ba? mga nasa 80 proof. 80 proof na. Para hindi masira. Kasi Oo. ang alcohol kasi, mabilis siya mag-extract at matagal siya, hindi siya madaling masira. Yun ang kagandahan sa So, ang tawag doon ay tincture. 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 So, ang ginagawa niyan sa tincture, parang yung mga sinauna, kapag masakit ang tiyan mo, iinom ka nung konting-konti lang na binabad sa alak. May alak talaga dyan eh. Hindi ko lang kailang pangalanan eh. Na pambabad ng herbal. Parang anisado yun eh. Naalala ko sa lolo ko noon eh. Yun ay tincture ang tawag doon. Hindi ba pwede kung yung 4 cantos? Hindi ko sure. Pero pwede rin kung basta alcohol na nasa 80 Basta alcohol na nasa 80 proof. yung iba glycerin ang ginagamit nila pero commonly sa tincture talaga. Meron din binababad sa suka. Tapos ang gagawin, di ba? Ipapahid mo sa mga magamo. Pag may rayuma ka, commonly luya, mga ganyan. Merong iba naman yung mga herbal powder. Ginagawa naman doon sa mga sa mga coffee, sa mga
sa mga drinks, yun yung mga ginagamitan. Yan, gusto ko yung pwede mong ibabad sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Oo, yun yung mga nakalagay. Kaya pag nagtimpla ka ng Santon Gold Coffee Mix, may lumulutang eh. No, Sabi nung isang kita ko nga. Uy, ano ba to? yung Doc, baka- Dahon ba ito ng malunggay? Yeah, siyempre herbal coffee Oo, yun. talaga. Ayan, marami pang ibang way kasi sa Pilipinas ang dami nating pinagagamitan. Merong mga herbal oil, may mga herbal ointment, may cup syrup pa o herbal syrup. So herbal syrup naman simple lang, yung nilaga mong herbal na matagal, nilalagyan lang nila ng honey o kaya naman ay sugar para lumapot yun at ma-preserve. Yun yun. Yung iba ginagawang pantapal, ginagawang steam bath, ginagawang steam inhalation yung nilalanghap. Ayan. Herbal bath naman yung iba, di ba? Yung herbal na nilaga mo, ipampapaligo. Actually, napakaraming way to use herbal medicine. Kaya lang, kailangan mo may basic knowledge ka paano mo siya ihanda, paano mo siya i-preserve. Kasi doon nakasalalay kasi yung bisa niya eh. Correct. Oo. Pag nagkamali ka doon sa isang step, parang baka masayang yung herbal medicine na preserve mo. Mamaya, mga kaibigan, abay, marami pa tayong dapat na usisain kay Doc Calya, no? And of course, yung pong kaibahan ng mga herbal plants na nasa kapsula at yung iba'y dapat dried herbal plants at iba naman ay talagang sariwa. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day! Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Balik po tayo mga kaibigan sa napakagandang talakayan po natin tungkol po sa herbal medicine. Dito pa rin po sa DZRH, The Secret of Health. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Muli magandang gabi sa iyo, Doc Algie. Again, magandang gabi po at syempre ang programa pong The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement na may pinagsama ho yung mangosteen. Meron po yung marunggay o malunggay, moringa. Ayan. Meron din po yung ampalaya, meron din po yung spirulina at garlic. Ano po? Natural kaya wala pong side effects. Ano ho? Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, abay magtungo lamang po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watson's, TGP, Southstar Drug at sa mga mahilig pong mag-add to cart online shopping. Ano ho? Available din po yan sa Shopee at Lazada. And of course, sa Yes to Health office sa Quezon City, maaari po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. The Secret of Health. Yung nabiting kong tanong kanina, Doc, yung ano daw ang kaibahan ng mga nasa capsule na herbal medicine tulad nung ating paboritong Santon Plus Gold? Ayan. So, malaki kasi una yung mga nasa capsule, Ray, dumaan niya sa sa mga laboratory. Number one, extracted na siya. Kumbaga yung volume na kailangan mo sa paglalaga, siguro mga ilang lagaan, pwede mo makuha lang sa isang kapsula. Kasi ganun siya ka-extract and yung potency niya o yung bisa niya mas mataas kasi nga ang design na sa kanya is for accurate dosage bawat kapsula. And because of its high potency, ibig sabihin, mas mararamdaman mo yung epekto ng herbal medicine lalo na kung halimbawa wala kang access doon sa specific herb dahil nasa isang lugar ka na wala ka namang source. Pwede kang mag-take ng Santon Plus Gold. Kasi una, may pag-aaral na ginagawa sa bawat halamang gamot, inaaprubahan ng FDA yan, mahalaga, at wala siyang bitter taste ng herbal. Kasi yung iba, ayaw na ayaw nila ng lasa ng herbal. Hindi mapakla, mapait, ayaw nila nun. At ang kagandahan nito, madali mo siyang i-take kasi
in a convenient na packaging. Yun ang difference. Pero kailangan pa ba natin maglaga ng mga halamang gamot o gumamit ng halamang gamot? Ini-encourage talaga namin. Dapat masanay tayo. Hanggang ngayon, Yes, kailangan. During these days na moderno na ang panahon natin. Yes, kasi nga kailangan natin na masanay tayo na yung mga simpleng karamdaman lang, pwede nating alalayan ng herbal medicine bilang suporta, no? Home remedies. Home remedies. Actually, meron tayong even the Department of Health, even Oo WHO, naman, actually, pinopromote ang herbal medicine. Kaya nga lang, ang lagi natin sinasabi, pag-aralan nyo yung tamang identification, ang halaman ba na to, para saan ba ito maganda, at ano ang Hindi ang nanguhula mabisang ka way. lang, Doc, no? Oo. Mahirap na yung nanguhula. Kaya nga sabi ko, doon sa mga hindi nila talaga familiarize yung mga herbal medicine, you can try to take supplement, like herbal supplement. Kasi sa herbal supplement, controlled na siya eh. Ibig sabihin, hindi siya gamot, pero dahil siya ay kontrolado yung manufacturing, may standard na sinusunod, extracted, mas nakakasiguro tayo minsan na may benepisyo talagang hatid yung mga herbal medicine. So that's the purpose of Santon Plus Gold na nasa market, na mabibili nyo even sa drugstore. Yun ang purpose talaga niya. Kasi modern na rin ngayon ang technology sa production of herbal medicine. Ang gagawin na lang ninyo, uminom. Iinom. Oo. Kasi mahirap din kung hindi mo alam paano gamitin herbal medicine. Wala kang Baka magkamali ka basic pa. knowledge. Di ba? Yun ang kagandahan po ng modernong teknolohiya ngayon na sinusunod natin sa Yes to Health. From 0927-24288, sabi ho niya, Doc, pwede rin po bang ma-overdose sa herbal medicine? Ilang capsule daw ho ba ng Santon Plus Gold ang ating mere-recommend sa mataas ang cholesterol at may fatty liver? Sa totoo lang, bihirang-bihira ang herbal na merong toxicity level na pwede mong mainom ng normal na pag-inom lang. Okay. Kasi ang herbal medicine, di ba, kinakategorize yan into edible at saka yung medicinal. For example, yung mga mapapait, commonly yung mga unusual na herbal medicine na nire-regulate talaga, binibigay naman yung tamang dosage. Mag-take ka ng 2 to 3 glasses per day. Yes. Pero yung overdosage, parang walang ganong terminology sa herbal medicine. In the first place, kapag nasobra mo naman ng inom ng herbal, parang inilalabas na naman ng katawan. Ang mangyayari lang dun, Ray, for example, unusual yung ininom mo, no? Ang mangyayari, para magdi-detox ka. The body will Ipa-flush out lang. lupit. Kasama na yung mga hindi mo maintindihan sa katawan mo. Pero sa tinagal-tagal natin sa industriyang ito, maliban siguro kung nagkamali ka na nakain mo yung akala mo herbal pero toxic talaga na halaman. Ay, delikado yun. Oo, may mga ganon. Pero very rare na case. Very rare. Oo. Pero kung talaga yung mga legitimate na herbal medicine, especially yung laman ng Santon Plus Gold, wala akong nakikita. Minsan nga pag ako may sakit, iniinom ko sa isang araw yung 10 capsule. Wala akong ine-expect na contraindication pero or any overdose. magagawa mo lang pag talagang matindi na yung sa katawan. Kasi una, yung dosage na yon hindi naman toxic sa katawan yun eh. Kumbaga medyo yung budget mo nga lang, pero in terms of danger, hindi ganon ang nakikita natin dito. Kasi nga pagkain siya rin eh. Okay yun. So yun ang nakikita po natin. Unless ang isang herbal medicine ay meron talagang label na may toxic level na hindi pa pwedeng sosobra ka sa ganito. Yes. Pero most common herbal medicine sa Pilipinas, walang ganong warning pagdating sa herbal medicine. Alright, another one. 0916-61865. Hindi po ba masama sa may acid reflux ang Santon Coffee? Sa totoo lang, maraming mga ayaw sa kape na trinay nila yung ating coffee. Nagustuhan yung ating kape. Nagustuhan kanilang tiyan. Kasi nga, it's a coffee alternative. Ibig sabihin, ito ay may herbal content at inalis natin yung something that can react badly sa tiyan. Kasi sa totoo lang naman talaga, maraming mga tao talaga na reactive sila sa coffee. Kasi ang coffee talaga, may likas na acidic ang content niya. Correct. Pero yung Santon Gold Coffee natin, hindi po siya acidic. Maganda po siya sa tiyan. Pampagana pa nga sa pagkain. Opo, totoo po yan. From 0928-18113, paano po ang mas effective na pag-inom ng Santon Plus Gold? Kailangan daw po bang may laman ang tiyan bago uminom? Sa totoo lang, ang supplement, usually nire-recommend natin na empty stomach. Para ma-absorb kagad natin yung, paano yung mga sustansya. Kasi pag hindi naman siya delikado sa tiyan. Wala siyang harmful ingredients that can harm your stomach. Pangalawa,
mas madali siya ma-absorb. Kasi kung isasabay mo siya sa regular meal mo, medyo madidelay ng konti. Sasabay siya doon sa regular na process of digestion natin. Yes. Kaya recommended namin na inumin mo na mga 10-15 minutes before meal with water para mas mabilis ma-absorb yung supplement. So yun yung proof na ang Santon Plus Gold hindi siya nakaka-harm sa ating tiyan kahit empty stomach tayo. Paano yan, Doc? I-announce mo na kung sino yung mapapadalhan natin ng Santon Gold Coffee Mix na napakasarap na kape. Lalo na ngayong maulan-ulan na, no, ha? Ayan. Masarap na, masustansya na, pampabata na, pampaganda pa. Ayan. So, hopefully ito na yun. Ang gandang kombinasyon, ha? Umiinom ka na ng kape, ha? Enjoy na enjoy mo ng pag-inom ng kape. Titinan ko lang, Ray, kasi medyo Sige lang, mabagal Doc. yung mabagal yung aking signal dito. Okay. Kayang-kaya yan, Doc. Ayan, dadagdagan natin ang signal. Meron ka bang ano dyan? Si Ma'am Peach? Wala, awan. Okay. Sige, Doc. Wait lang. Anong nangyari ito, dito? may binabanggit si Ma'am Belen Ledesma dito, eh. Maganda po talaga siya, Doc, at Sir Ray. Kabibili ko lang kahapon ng 2 banig. Ito yung Santon Gold, Santon Plus Gold, ano ha? Oo. Diyan gumaling ang aking likod, sabi niya. Kahit magaling na, tuloy pa rin ang inom ko ng capsule. Maganda rin yung pagkakabanggit niya tungkol doon. Nako. Mukhang may problema tong aking Ray, ha? Yung aking data. Pumili ka, Doc. Ito pa yung isang nakita ko rito kay Ma'am Rowena Lorenzo. Sabi niya, nakatulong po sa aking LBM, ha? Ang Santon Plus Gold Coffee. Ma'am, kung nakikinig ang At ating capsule. si Ma'am Peach, paki-send po ng name. Sige. Name na lang. Kasi hindi ko mabasa yung picture message. Ma-check natin, Miss Peachy, kahit sa inyo siguro partner, Pasensya na po. Hindi ko alam ba't mabagal yung cellphone ko ngayon. Siguro pwede na nating hugutin si Ma'am Belen, Si Ma'am Belen Ledesma, ha? Yan. At saka si Ma'am Rowena Lorenzo. Ayan, sige. Silang dalawa ang sila ang ating mapalad, ha? Ngayong gabing ito, natatanggap ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Salamat po sa inyong napakagandang Thank you po, komento. Thank you very much. Maganda ho yun, para naman kahit paano makatulong po sa ating lahat ang mga produkto ng Yes to Health. Abangan po ninyo ang mensahe mismo mula kay Binibining Peachy Gonzales, ang ating pong executive producer. The Secret of Health. Babay na tayo, Doc Aldi. So maraming salamat po mga kaibigan at see you again next Sunday. Parang huling Sunday na po ito. Next Sunday ng June. Yan. So kita-kits po So again. next Sunday will be July. Tama ba? July na. July na ba? July na. July na pala. July na, Doc. Ha? Oo nga, no? The 5th of July. Wow, ha? Okay. Yan, salamat, Doc Aldi. Hanggang sa muli. Okay, maraming salamat po and see you again next Sunday. Mula po sa Yes to Health, ako po si Doc Algie Bacla. At Ray Sipayan para pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Fabcon, amoy nakaka-joyful.